Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman po ngayong araw na ito ay tungkol sa salitang agape. Ano ba ito? Ang salitang agape ay salitang Griego. Ibig sabihin na ito ay uri ng pagmamahal na nakatuon sa kabutihan ng minamahal. No, parang madaling salita, no? Pero malalim ang kahulugan. Kung titingnan natin, ito po ang katumbas nito ay kagandahang loob. Ibig sabihin yung kaloob-looban natin ay maganda. Ito yung agape. Gusto kong tingnan itong agapeng ito sa kalagayan ng isang pamilya. Ano ba ang nangyayari ngayon sa buhay pamilya? Maraming pamilya ang hindi nagkakaintindihan, nagkakahiwala-hiwalay, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ang iba pa nga, dumadating pa sa suktulan na ang tatay nanghahalay pa ng mga anak. At ganun din sa mga anak naman, nagagalit sa mga magulang, no? At merong dumadating pa sa hangganan na napapatay niya ang kanyang sariling magulang. Bakit kaya dumadating sa ganitong kalagayan? Di ba nakakalungkot, no? At parang nakakabingi na rin na palagi kang nakakapanood, nakakapaginig ng mga balitang tulad nito. Pero tayo bilang pamilya ang napakarami ng responsibilidad. Ang sa aking pagninilay ngayon, gusto kong tuunan ng pansin yung pakikinig. Ito ay napakahalaga sa salitang agape. Ang pakikinig ay madali lang sabihin, pero ito yung pinakamalalim na ugat ng hindi pagkakaintindihan, hindi nagkakaroon ng pagkakalayo ng loob ang bawat isa dahil sa kakulangan ng pakikinig. Maganda rin itanong natin sa ating sarili, sa panahon ba ng ating buhay pamilya, paano tayo nagbibigay ng panahon, oras, upang mapakinggan ang ating sarili, no? Ganon din sa ating asawa, sa mga anak. Ano ang napapakinggan natin? Dalawang klase ng uri ng pakikinig. Yung pakikinig na verbal, kahit nga verbal minsan ay hindi nakakaintindihan kasi walang paglilinaw. Ang verbal, kapag ito ay sinabi at kapag walang hindi mo tinanong kung ito ba ang ibig mong sabihin, minsan nagkakaroon ng mga interpretasyon na hindi tama. Kaya napakahalaga nung nagtatanong at komunikasyon sa bawat isa.
Hindi nagda-jump ka agad sa conclusion, no? Sa mga non-verbal din, no, napakarami sa loob ng pamilya ang nararanasan ito. Kahit nga sa hindi kapamilya o kasamahan mo sa trabaho, no, may panahon na lang na hindi umiimik, walang salita, makikita mo na lang ay lumalayo ang loob, hindi nakikisama. Ganon din sa loob ng pamilya, no? Minsan hindi sumasabay sa pagkain, no? Kaya napakahalaga ng pamilya ay nagsasama-sama sa pagkain. Sabi ng isang theologian, ito ang hapag na sana ay dinidevelop ng isang pamilya na nagkakaroon ng magandang ugnayan sa hapagkainan. Kasi doon kayo makakapagkwentuhan, doon kayo makikita kung paano kumain yung mga anak mo at paano nagbibigayan o hindi nag-iimikan. Kaya napakahalaga ng salitang pakikinig, no? At ang agape, kung conscious tayo palagi, ito yung bilang magulang, bilang tayo yung nakikinig, kailangan nagiging matalas ang ating pakikinig sa mga non-verbal na ipinapakita ng ating mga anak. Halimbawa nito, yung nahihiya, galit, di umiimik, tahimik, at minsan ay walang pakialam. Nasa sulok na lang o nasa kwarto na lang, no? Mahilig magsarili. Kaya ito yung magandang tuunan ng pansin bilang sa salitang agape. Paano tayo nagbibigay ng oras, panahon, at ating sarili sa pakikinig. Kaya bilang magulang, bilang head of the family, kailangan unang-una meron tayong katangian na good listener, no, nung verbal at non-verbal. Kalawa, tayo yung source din ng good communicator. Nakikipagkumustahan palagi. Kumusta na kayo? Kumusta na ang pag-aaral? Kumusta na ang business? Kumustahan. Lahat ay kumusta. Doon ka nag-i-initiate ng isang conversation na ang nararamdaman ng mga anak, ang aking magulang pala ay may pakiramdam sa amin. Inaalam ko anong nangyayari sa amin. At yun din ang papel natin ay good initiator, no? Ang good initiator ay nagno-nurture ng family relation. Nagno-nurture ng, halimbawa, yung common celebration, common recreation, at maganda yan kasi nade-develop natin yung camaraderie, nade-develop natin yung unity ng family. Isa pa, yung pagiging good witness, no? Pagiging tapat, pagiging yung buhay Kristiyano, kung ikaw man ay Kristiyano o hindi Kristiyano, yung mga attitudes and values ay naipapakita mo ng tapat. At nakikitaan tayo na may pagpapahalaga sa Diyos, sa isa't isa, at sa pamilya.
So ito po muna ang aking ibabahagi. Ito po muli si Kuya Nanding at sana nakapulot tayo ng kaunting natutunan sa araw na ito. God bless po at have a good day.